Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. And do not forget how kind He is. And do not forget how kind He is. Good morning, Morning. Jesus! Good morning po, brothers and sisters. Thank you, Lord. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Nihintay ko kasi. Kaya pa, kaya. Okay. Purihin po ang ating Panginoon. Isang magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat. At alam kong ang araw na ito ay pagpapala para sa ating lahat. Tama ba, Amen. Sister Venus? Amen. Thank you, Lord. Ayan, meron tayong mga Early bird. Ayan, Thank mga you, Lord. nauna sa... Sige po, batiin po muna natin ang mga naunang nakapag-log in. Happy watching, Sister Vicky Alangilan ng ating... Los Baños. Los Baños. sa may, Sa sa may Los Baños, Maahas. Barangay Maahas. Barangay Los Baños. Maahas. Thank Hello, you, Lord. Sister Vicky. Sister Vicky at sa Habang iyong mga nandyan, may anak. prayer meeting sa bahay nila eh. Amen. Thank you, Lord. Sister Rita ng ating kaibiga, good morning. At sa lahat ng mga taga-kaibiga, Sister Vicky Del Rosario ng ating Greenland, good morning po. Sister Evelyn Amuta ng ating amutan yata Amutan, yun. oh. Amutan. sa ating Quezon City. Sister Evelyn. Sister Evelyn, hello po, Ninang Milet, good morning po ng ating Pilar Prayer Group. Sister Auring ng ating Mendez Outreach, ang ating kamanggagawa. Hello po, good morning po kay Brother June Magigad. At syempre po kay Brother Raymond Jones. Papa, wala ba yan? Oo, si brother Pante. Brother Raymond Jones Pante, good morning po. At syempre po kay Sister
Jess ng Lingad Mercado. Sister Essie, good morning. At syempre, sa mahal na mahal ni Sister Jesusa, kay Sister Yolanda Dalangin, good morning po. Sa lahat ng mga nasa north, sa east, sa west, at saka sa south. Yung mga nagdiwang ng kanilang mga anibersaryo. Anibersaryo. At yung mga LSS. umattend ng LSS, congrats. Ito Meron na yung kayong- inyong birthday. New life. Thank you, Lord. Amen. At kayo po ay tumugon sa nais ng ating Panginoon. At good morning din sa mga taga Karangalan, yung ating assignment, no? Tsaka sa Iwata Prayer Group. kila Sister Rose. Iwata. Andiyan na si Sister Marisa. Sister Marisa, hello po. Ayan. Ano yung bati nila Ouch. pag Konnichiwa. Sige. Pagkahapon yata yun. Ohio. Ohio daw. Good morning. Good morning po mga kapatid. Hello. Konnichiwa. Pwede rin pala. Hello, sister. Good morning din po kala Sister Lolit Ilagan ng ating Chicago at Brother June Ilagan at lahat po ng mga taga-Illinois. Good morning po. Ay, good afternoon. Meron pala sa tayong kanila. bagong bukas na prayer meeting sa Binyan. Ito yung kapatid ni Sister Bebot. Ofelia Perez. Perez. Sister Bebot, Doon sa bahay ng anak ni Brother Boy, na anak ni Sister Lusing. Nanay Lucy. Yan, nanonood sila. Si Brother Andrew and Sister Lenlen Nonato. Okay na. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. At bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo mga kapatid. Thank you Lord. Hallelujah. Dakila naming Ama sa langit, muli po maraming salamat po sa umagang ito. Sa araw na ito na kami po ay malalakas at masisigla ang aming pangangatawan. Salamat sa tulog na pinagkaloob mo po sa amin at ganoon din po sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Lalong-lalo na po sa araw na ito. Kailangan po namin ng inyong gabay, ng inyong karunungan. Salamat po sa inyong Espiritu Santo na laging sumasa amin upang kami po ay pangunahan at ipaunawa ang inyong mga salita. Yes. Sa mga kapatid namin na nasa kanilang mga bahay, nasa kalsada man, nasa daan, nasa trabaho at nakikinig ng kanilang mga cellphone. Thank you Lord at kayo po ang manguna sa aming lahat. Ang papuri, luwalhati ay tanging sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you Lord. Sige, bago tayo magpatuloy, meron tayong Memory verse. of the memory week. verse of the week. Thank you, Lord. Ang ating pong memory verse of the week ay hango po sa unang Korinto 3 verse 9. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Amen. Talagang yan yung akmang-akma na verse para po sa ating tinatalakay ngayon. Simula kahapon, mga kapatid, kung kayo po ay nanood at nakinig kahapon, ito po ay part 2. Ang atin pong pag-aaral ay tungkol naman po sa parable of the soils. But actually, ito po ay mas kilala sa title na Parable of the Sower. Pero nais nating bigyan ng pansin naman ngayon yung soil or ground. Ano po ba ang nire-represent ito, mga kapatid? Ang parable of the sower, mga kapatid, ay tinutulungan tayo nito na to examine our hearts at makita po natin kung papaano po tayo tumugon sa salita ng Diyos. Kaya salamat po sa
mga pag-aaral na pinagkakalob ng Panginoong Diyos sa atin. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin natin na yung pakikinig kasi ng salita ng Panginoon, lahat ay maganda ang pagtugon. Meron pong mga responses na positive, thank you Lord. Meron din namang negative. At meron ding acceptance, meron ding rejection pagdating sa salita ng ating Panginoong Diyos. At meron din namang mga excuses. No? Yung para bang wag lang makarinig ng salita ng Panginoon, maraming nagiging dahilan. Marami akong gagawin, may pupuntahan ako. Ayan, mga karaniwan pong mga dahilan. Pero tandaan po natin, anuman po ang nasa isip at nasa puso natin, lahat yan ay alam ng ating Panginoong Diyos. Kaya ulitin ko lang po, itong parable of the sower, tinutulungan tayo na ma-examine natin ang ating mga puso, how we respond sa salita ng ating Panginoon. Sana nga po, laging di ba, Sister Venus, laging positive. Kasi sa atin pong na mga na-experience, meron tayong mga napupuntahan na hindi po ganun ka-init ang pagtanggap sa salita ng Panginoon. Ako nga po, meron akong na-experience na konting sharing lang bago tayo magpatuloy. Hindi man diretsahan, pero parang sinasabi na ayaw nila ng prayer meeting kasi kumatok ka pa lang sa pintuan, hindi na nagbubukas Di ba? So anong ibig sabihin? Talagang merong pagtanggi. Sabi nga baka brother natutulog lang. Ulitin natin. Inulit ang pagkatok, mas malakas. Wala ho talaga Walang nagbubukas, walang lumalapit. Sabi ng brother, sister natin, baka brother sobrang antok na antok yun. Ulitin natin. Baka ayaw talaga. Hindi, pero ako na nga ang kumatok. Mas malakas pa, pero talagang wala. Ayaw. So, yun yung time na sabi ko, sige, alis na tayo at talagang kung walang tao, baka sobrang nakatulog. Pero kung kailan naman po kami aalis, saka naman bumukas yung pinto. Para sabihin lang na wala po yung lola, wala yung nanay. So, sa madalit salita, hindi pa rin po natuloy ang gawain ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na hindi po nagtagumpay ang Panginoon kasi every time naman na tayo po ay humahayo at ipinapahayag ang salita ng Panginoon, alam kong ang katagumpayan ay naandun palagi. Kung hindi man yung mismong may bahay, maaaring sa daan o sa dinaanan natin, meron tayong nabahaginan tungkol sa ating Panginoon, yun po ay masasabi nating tagumpay na. Pero yung paulit-ulit ko pong nababanggit na different responses to the Word of God, pwedeng positive, thank you Lord, meron din namang negative na papakitang parang ayaw ng makinig ng salita ng Panginoon o ng ayaw ng prayer meeting. Kaya nga't nasasabi po na ang kahinatnan ng salita ng Diyos ay depende doon sa taong makikinig. Wala pong problema sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. But the faith, F-A-T-E, of the Word of God depends doon sa mga puso ng tao na handang makinig. So, thank you Lord at tatawagin ko muna po si Sister Venus sa kanyang sharing.
Thank you, Lord. Babasahin ko po muna ang scripture. Hango po sa Matthew 13, verse 1 to 9. Medyo mahaba, kaya medyo bibilisan ko pong konti. Thank you, Lord. Ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumati ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi naman nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ng mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nasik sa matabang lupa ay namunga. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. At sa verse 9 po, makinig ang mga may pandinig. Thank you, Lord. Glory to God po. Muli po, good morning po, mga kapatid. Thank you, Lord. Kahapon, ito po ay karugtong po. Sabi ko nga kahapon, nung narinig ko kala Pastor Rapi at kay Minister Ernie, sabi ko agad kay Minister Dodi, uy, mukhang tayo na bukas kasi mga magkapatid po ito eh. Kasi di ba po, alam naman po natin, katulad po kahapon ng sinasabi, preaching the Word of God. Tunay po, napakahalaga po ng pagpipreach ng Word of God. At napakahalaga po kung yung nagpipreach, kasi po ang sower po rito, speak about the ano po alam natin walang iba kundi ating Panginoon. Siya yung nagtatanim, siya yung naghasik. At yung seed po rito, ito po yung Word of God. At yung soil po na pinag-uusapan dito o yung matabang lupa na pinag-uusapan po rito, ito po yung, siyempre alam naman po natin, heart of the people. Heart, puso ng mga taong tumanggap sa salita ng ating Panginoon. Isa po tayo sa nakatanggap. Salamat sa mga taong na unang nagturo, kaya tayo nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya ngayon, nagpapatuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon dahil merong unang mga nakapagpahayag ng salita ng Diyos sa atin. Thank you, Lord. Ito po ay sabi nga po kahapon ni Minister Ernie, isa po ito sa New Testament parable na sabi ko nga, ang kanila kahapon, parable of the sower, ito po ay kapatid, parable of the soil. Kasi mahalaga po ang lupa para po magkaroon ng masagana o mabuhay na bunga ang isang halaman. O katulad po ng Word of God na tinanim sa puso natin lahat. Napakahalaga po rito yung, tinuturo po rito sa parable of the soil, yung hearing. Ang hearing po, ibig sabihin po, yung obedience, yung pagsunod po sa ating napakinggan na Word of God. Thank you, Lord. Ito po, kinukumpara po rito ang iba't ibang uri ng ng lupa. Nalalaman natin na ang bawat lupa po ay mahalaga. Mahalaga at may katangian po yan. Meron po yung katangiang mabuti at meron din pong katangian, sabi nga meron po dyan may masama kasi iyon po yung mga hindi po umusbong, kumbaga, iyon po yun. Ito nga po, kamusta po ang ating spiritual soil o lupa, mga kapatid? O kamusta po ang kinalalagyan ng puso natin sa mga oras na ito? Kamusta po? Iyan ba po, sabi nga po, iyan ba po ay maayos po ang kinalalagyan na ating mga puso? Kasi yung heart po, ito po yung central innermost sabi nga innermost part ng ating katawan. Ito po napaka-mahalaga po. Kaya nga sabi po, ang puso dapat ingatan, ang puso dapat alagaan. Kasi yan parang may kanta tayo niyan, ano? Oh. Yun, kay Pastor. Thank you, Lord. Meron po tayong kanta dyan, di ba? Sabi nga po, sige pa. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Okay na.
Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Ang ganda. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Naalala Jesus, ko sa kasi. awitin. Na Kaya totoo po naisip yun. Na, sabi nga ingatan ang puso natin, palagian. Kasi ito pong puso natin, ano po to talaga minsan maramdamin. Pero glory to God, ang pusong binigay sa atin ating Panginoon, yung pusong ang Diyos ang nagbigay. Bago na. Amen. Bago Bagong na. puso. Amen. Sabi nga po, the human heart is like a receptive soil to the seed of the Word of God. Pag sinabi pong receptive, able or inclined to receive. Pag sinabi po na yung puso po, alam naman po natin mga kapatid, di ba, sa kanyang salita sa Proverbs 4 verse 23, ingatan mo yung puso't isipan kasi siya ang bukal ng buhay mong tinataglay. Napakahalaga po ng puso nating lahat. Napakahalaga po yung pusong ipinagkaloob ng Diyos, bagong puso na marunong umunawa at magmahal. Siyempre po, dahil ang Panginoon ang unang nagmahal sa ating lahat. Amen. Dito po sa parable of the soil, meron po itong 4 pong talinghagang sinasabi. Yung dito nga po, ang una po, sabi, nahulog ang ilang binhi sa tabing daan at kinain ng mga ibon ang mga iyon. Napakaano po, di ba, nahulog ang mga binhi sa tabing daan at kinain ng mga ibon. Sabi po rito, ito po yung yung nakikinig po ng salita ng Diyos, ngunit hindi po lubos na inuunawa ang salita ng ating Panginoon. Kaya madali pong, sabi nga madaling maalis o madali pong mawala kasi hindi po malalim ang kinalalagyan, hindi maganda ang kinalalagyan. Kaya po dito pinakikita po kung ano mang pwedeng meron na nakakasagabal sa ating puso sa paglilingkod kay Lord. Sabi po, siyempre alis-alisin po natin po at baguhin po natin. Kasi doon po sa James 1, verse 22, di ba po, awit din po ito mga kapatid Sabi po rito, Ulit-ulit tayo. Sige. Do not just Be be hearers of the word. Instead, Put it into practice. Bibinata. and you will be blessed by the The Lord. Lord. And you will be blessed by the Lord. Yan. One more time. One more time. Do not just be hearers of the word. Instead, put it into practice. Yun talaga yan. And you will be blessed By the the Lord. Lord. And you will be blessed by the Lord. Thank you, Lord, sa awitin ng ating Panginoon. Iyon po yung 4 types of soil po, mga kapatid. Iyon pa lang po yung una. Yung sabi nga po, yung nahulog o nahulog sa ang ilang binhi sa tabi ng daan.
Parang po yan yung, alam naman po natin mga kapatid, dahil hindi pa po maayos ang kinalalagyan, parang nakarinig tayo ng Word of God, subalit hindi natin lubos inunawa at isinapamuhay katulad ng ating inawit. Pwede po iyong mawala. Pwede po yung alisin ng kaaway. Dahil alam naman po natin, ang kaaway is like a roaring lions. Tumitingin po yan ng kanyang masisila. Alam naman po natin, roaring around. Roaming around. Roaming around, di ba? Alam naman na po natin. Like a roaring lion. Titingnan ka lang yan. At kung ano ang nasa puso mo, comes out in your mouth. Lalabas at lalabas sa ating mga bibig. Kaya napakahalaga po neto mga kapatid. At ang pangalawa po, nahulog ang ilan sa batuhan. Sumibol ang mga iyon, pero natuyo sa matinding sikat ng araw. Ibig po sabihin, hindi po ito nag-ugat. Hindi po ito, ibig sabihin po nito, hindi po, mababaw lamang po ang pagkakahulog ng seed doon po sa tabi ng sa batuhan po. Kaya po, nung dumaan po yung mga pagsubok sa buhay, nung dumating po ang mga suliranin, madali pong nawala at bumigay po ang tao dahil po sa ganun pong kalagayan. Dahil po mababaw lamang po na batuhan, hindi po sumibol na maayos, katulad po ng salita ng ating Panginoon. Kaya po kailangan po mga kapatid, kung ang ngayon po tayo naglilingkod kay Lord, may mga bagay-bagay po na hindi po, sabi ko nga hindi po, anumang mayroon mang pagsubok yan, mayroon mang mga anumang dumating sa ating buhay. Yan po ay, sabi nga pagsubok lamang po yan. Hindi po yan, manatili lamang po tayo sa ating Panginoon. Ang pagtuturo po palagian, makinig at patuloy na sumunod sa salita ng ating Panginoon. Patuloy makinig ng kanyang salita, ng salita ng Diyos na nagbibigay po ng lakas, ang salita ng Diyos na siya pong ating buhay, ng salita ng Diyos na iginaguide po tayo sa tamang daan. Ayun po ang nais po ng ating Panginoon sa lahat po ng mananampalataya. Kaya po pinakikita niya po rito, di ba si Isaiah po, sinabihan po ng ating Panginoon, sabi niya ganyan, sabi, makinig kayo na makinig, ngunit hindi kayo makakaunawa. At tumingin kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Ito po yung kung meron man po tayong mga bagay na nagagawa na hindi nagbibigay kaluguran kay Lord, manumbalik po tayo sa ating Panginoon. Welcome po tayong lahat na lumapit sa trono ng ating Panginoon. Ini-invite po tayong lahat na humingi ng kapatawaran. Sabi, repent, huwag natin hayaan pa, huwag natin lubos na tayo ay mawalay sa presensya ng ating Panginoon. Kaya tinuturo niya rito, tunay po, napakainam mga kapatid, na yung seed o word of God na ating napakinggan ay lubos nating maisapamuhay sa awa at grasya ni Lord. At ang pangatlo po, nahulog ang ilan sa katinikan at sinakal ng mga tinik ang mga iyon. Ibig po sabihin, marami pong pagpapala ng pinagkaloob si Lord. Subalit po yung mga pagpapala, iyon po ang naging dahilan para mawalay tayo sa ating Panginoon. Ito po yun. Kaya po sinasabi rito, di ba po, marami pong tao na nung una, gustong-gusto, Lord, kung ako man po, katulad po ng may nag-share po sa akin, sabi niya nung una, pag ako sister, nagkaroon ng sasakyan, sabi niya, bibigyan ko at papagamit ako sa ating community. Hahakutin ko yung mga member para maka-attend. Alam niyo ba po, nung dumating na po yung sasakyan, awa at grasya ni Lord, hindi ko na po siya nakita. Hindi na po namin nakita. Kaya nung sinabi po ni Minister Dodi, parang nawala ang sister o para talaga po nawala. Pero alam ko, hindi po magtatapos sa ganung kalagayan ang kanyang buhay na ibig sabihin po, yung kung ano mga pagpapala meron po tayo sa mga panahong ito, i-acknowledge po natin na ang lahat ng yan ay nagbumula kay Lord. Nang sa ganun po, hindi po sabi nga kasi sabi doon, yung nagapos. Nasakal ng mga pagpapala, yung mga tao na sabi nga, nasakal ng pagpapala yung mga tao nakapakinig at pinagpala ng Diyos. Nung dumating po ang mga pagpapala, lubos na nawalay naman sa ating Panginoon. Ito po ay pagtuturo sa ating lahat.
Ano po ang sitwasyon natin ngayon? May mga pagpapala ba po tayo na tinatanggap magmumula kay Lord? At ngayon po tayo pa rin po ba ay nagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon? Napakabuti po na nahalintulad po rito yung buhay natin. Kaya nakikita ko po rito sa pang-apat po, ito po yung good soil. Ito po yung namunga. Sinasabi po rito sa pang-apat, nahulog ang ilan sa mabuting lupa at ito ay namunga. Ito po ang salita ng Diyos na nakita, tinanim sa puso nating lahat. At itanim, at ito po ay sabi nga, namunga, hindi lamang po basta-basta namunga, kundi sabi, napakinabangan po ang naging bunga ng mga pakikinig ng salita sa ating Panginoon. Kaya napakaganda po yung pang-apat pong types of soil na inano po ng ating Panginoon dito, ini-interpret, pinakikita po yung kahalagahan. Tayong lahat ng mga Kristiyano o patuloy na nakakapakinig ng salita ng Diyos na makita palagian si Kristo sa buhay nating lahat. Di ba po, doon po sa kanyang salita sa Matthew 7:7, di ba po, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door shall be open to you. Talagang hihingi at hihingi po tayo kay Lord at sa Kanya lamang din po tayo makasusumpong. Iyon po yung Kanyang pangako. Iyon po yung kung tayo man ay nandoon po sa kalagayan ng good soil o sa namunga at naging maayos ang bunga at hindi lamang po namunga, kundi sabi po tayo anda sa ganong kalagayan, mas kinakailangan po tayong maibahagi palagian sa mga taong hindi pa nakakarinig ng kanyang banal na salita. Kaya pinakikita po rito ng ating Panginoon, napakainam po ng gawain po na ito po, yung gawaing ibinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Na palagian po siya ang makita sa ating buhay. At doon po sa John 15 verse 16, di ba po? Kayo'y pinili ko at kayo ang aking Kayo ay pinili ko at kayo ay mahalaga ko at ang bunga nyo, sabi, iya ay mananatili. Mananatili kasi ang pumili sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. At mahalaga po ang hearing o pakikinig ng Word of God, ayan po ay ang pag-obey o pagsunod palagian sa ating Panginoon. At doon po nalulugod ang Diyos pag tayo ay laging sumusunod. At kung tayo man nakasusunod dahil po sa awa at grasya ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Kaya po sinasabi niya sa unang Thessalonica 5:22, lumayo na kayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Yung mga bagay na nagbibigay lang sa paglilingkod kay Lord, tinuturo po rito sa atin, iwasan, layuan, at patuloy humingi ng guidance kay Lord. Kaya po dito po, pinakikita po sa awit 51 verse 10, create in me in a clean heart, O God. Lagi po tayong magpa-search kay Lord. Lagi po tayong humingi ng malinis na puso na nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya po, sa Hebrews 4 verse 12, sabi po, the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cut all the way through to where soul and spirit meet, to where joints and marrow come together. It judges the desire and thoughts of the heart. There is nothing, sabi, can hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. And it's to Him that we must all give an account of ourselves. Ang lahat ng bagay, sabi nga, ginawa mong mabuti, ginawa mong tama, ginawa mong maayos o hindi, meron day of accountability. Kaya all glory and honor belongs to the Lord. Amen. Ayan. Thank you, Lord. At ipagpapatuloy po natin. Mamaya, bibigyan pa po natin ng konting diin yung mga nabanggit ni Sister Venus. Yun pong napag-usapan kahapon tungkol sa lesson nga natin, yung the preacher of the word and the hearer of the word. At ngayon naman po, yung ating pinag-uusapan ay yung heart ng tao sa pagtanggap sa salita ng ating Panginoon. So, unang-una, it is not enough to hear the word.
hindi lang sapat na tayo po ay makinig ng makinig. We must also obey it. So pag napakinggan, talagang kailangan na sundin. Naalala ko yung mga nakaraan nating pag-aaral tungkol kay Ezra ba yan? Si Ezra ay pinili ng ating Panginoon para ma-reform yung mga tao, yung mga Israelites. So, he provides the spiritual needs of the people. Kasi siya yung mahilig mag-aral ng salita ng Diyos. Yung nababanggit na siya ay skillful pagdating sa books of the law. So, he studied the Word of God. Hindi lang pinag-aralan, kundi he obeyed the Word of God. At ibig sabihin, meron talagang application, pagsasabuhay, and then he taught the Word of God. Sinare niya, ibinahagi niya ang kanyang nalalaman para yung tao po ay mabago. The same thing, yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya nga, meron tayong scripture, 2 Timothy 2:2, take the teachings you heard me, proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Kasi yun yung yun yung nais ng Diyos, yun yung kanyang command sa atin at napakainam na mapakinggan ang salita ng Diyos. Paulit-ulit pong sasabihin sa atin na ito ay maganda kasi inaakay tayo sa matuwid na pamumuhay. Kung naalala niyo yung 2 Timothy ba yan? Chapter 3:16. Inaakay tayo sa matuwid na pamumuhay, yung last part na sinasabi ron. So, hindi tayo aayaw sa salita ng ating Panginoon at hindi po sapat na pakinggan lang, kundi kailangan isagawa. Sundin po natin, madalas banggitin ang grasya ng Panginoong Diyos upang maisapamuhay natin kasi bilang mga tao, nagkakamali rin po tayo at minsan nagiging matigas po ang ulo. So yung mga hindi dapat ay yun ang nagagawa. Kaya pinaalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon na wag lang makontento na nakikinig. Kailangan susundin at higit sa lahat, pagtiwalaan natin ang salita ng Panginoon. Trust it, especially when the time of testing comes. Kasi may mga pagsubok talaga, hindi natin na maiiwasan yan. Para bang bigla na lang dumarating sa buhay natin yan. Pero kapag pinagtiwalaan natin ang salita ng Panginoong Diyos, yun din yung magsusustain sa atin. Bibigyan tayo ng kalakasan para po mapagtagumpayan natin yung anumang pagsubok na meron tayong nararanasan. Lagi nating alalahanin ang 1 Corinthians 10:13 na wala pang pagsubok na dumating sa buhay ng tao o kung kanino man na kumbaga hindi natin makakayanan. Kasi ang tumutulong sa atin ang ating Panginoong Diyos at yung banal na Espiritu Santo na sumasa atin. Bagamat minsan sabi nga pwedeng nag-grieve o nagdi-depart dahil doon sa hindi tamang gawa. So, sabi nga po, kailangan nating hangarin lagi na mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Yung paulit-ulit na sinasabi sa Acts chapter 1, verse 8. But when the Holy Spirit comes on you, you will be filled with power and you will be my witnesses sa Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, dun po yung
paggamit ng Panginoon sa atin ay magpapatuloy at makikita natin na tayo po ay lalong lalakas at tayo po ay patuloy na makapaglilingkod sa ating Panginoon. So sa atin pong pagpapatuloy rito, mga kapatid, na nabibigyan po natin ng diin yung soil. Kasi tingnan niyo po sa aspetong physical, tingnan natin na napakahalaga ng lupa. Kasi imagine niyo po kung kayo ay magtatanim ng walang lupa, nakahang yung tanim, ano kaya itsura nun? Bagamat ngayon ay nauuso na yung mga plantito ba yan at saka plantita o nakahang ba? Pero meron din kailangan lupa. Tama ba? So kailangan po merong lupa kasi yun yung magiging parang foothold ng roots ng anumang plants. So in order to sabihin na natin grow yung plants at siya po ay mamunga, ang soil ay napakahalaga, mga kapatid. So it provides yung sinasabi nating foothold para sa roots, and it also holds the necessary nutrients to allow plants to grow. Yung soil mismo is our life support system. Mahalaga na nandyan yung soil, yung sinasabing ground, itong ating tinutungtungan, lupa, di ba? At maski sa paggawa ng anumang gusali, maski bahay, talagang tinitingnan yung magandang lupa kasi meron din namang lupa na hindi pwedeng tamnan. Diba? Merong mabato. Meron ding lupa na malambot at hindi pwedeng pagtayuan ng bahay. Kaya yung soil dito, sabi natin na yung life support system at ang soil, anchor, roots, hold water and store nutrients, yung nabanggit natin kanina. And soil plays a vital role in the Earth's ecosystem. So without soil, human life would be very difficult. Kaya sabi natin itong parable of the soil or ground ay napakainam na maging paalala sa atin kung ano po ang nire-represent nito sa buhay espiritual. At bago tayo magpatuloy, mga kapatid, pwede po muna nating batiin yung merong kaarawan sa araw na ito. Sister Venus? Yan. Ayan, Thank you, Lord. Sige po. May 2, happy birthday po, May 2, 2023, kay Happy Sister birthday kay Sister. Dr. Tita Andal, sa kapatid ni Pastor JB. At syempre po, kay Sister Chinky Inigo ng ating San Pablo. At Sister Edith Ocampo at Brother Jebong Bartolome. Happy birthday po, mga kapatid. Enjoy your special day. Amen. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
Happy birthday po mga kapatid. Sa lahat ng may birthday sa araw na ito at sa mga hindi rin nabati o hindi na ilagay dyan, happy birthday pa rin sa inyo mga kapatid. Ayan, meron tayong announcement bago po tayo magpatuloy. Ito yung flu vaccine. 4 strains mga kapatid. Good for 1 year. Care of DocMon. For those who want to avail it, it is only 1,300 pesos. At sa May 14 po yan, 2023 at our Parañaque Worship Center. Dito po yun. So if you are going to avail, kindly message Sister Jam Mercado via FB Messenger or via text at 0906 098-6405. Nakita niyo ba mga kapatid? Ayan. Deadline po sa mga magpapalista ay May 11, 2023, alas 12 ng tanghali po. Deadline po yan mga kapatid. So, mag-avail na po kayo. Thank you, Lord. At ngayon naman po ay pakinggan natin at panoorin ang New Song of the Week. Title po ay Jeremiah 29:11, composed by Sister Zara Abanilla and arranged by Brother Alan Cabral. Ang laman ng iyong
sabi mo ay nababatid mo ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana, puno ng pagpapala at kinabukasan na puno ng pag-asa. Kaya't sa'yo ako ay maniniwala at ang aking buhay ay sa'yo lang ilalaan. Thank you, Lord. Ayun, meron. Thank you, Lord, sa magandang awitin ni Sister Sarah. Sabi nga po doon, kaya sa iyo lang, Panginoon, ang buhay natin ilalaan. Thank you, Lord. Jeremiah Verse 29:11. 11. Maraming may paborito ng verse na yan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, sa atin pong pagpapatuloy ng Parable of the Soil, or mas kilala sa title na Parable of the Sower. Binibigyan po natin ng diin yung 4 types of soil. Ang nire-represent kasi ito, mga kapatid, yung pagtugon natin sa mensahe ng ating Panginoon. Yung God's message sa atin. Paano po ba tayo tumugon sa salita ng Panginoon? Anong klaseng puso po ba yung meron tayo, or what kind of soil are you? Yung tinanong kanina ni Sister Venus. So, ang mga tao po, o lahat naman tayo ay magkakaibang ating pagtugon. Kasi nasa different states of readiness or kahandaan yung mga tao pagdating sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po ay some are hardened. Yun din po yung makikita natin dito. Others are shallow. Others don't produce due to distracting worries. And some are receptive. So, thank you, Lord. At kung tayo po ay naroroon sa pagtugon, sa magandang lupa na sinasabi sa atin, pagpapalain tayo. Tayo po yung talagang makikinabang, at nakita naman po natin yan sa ilang taon na po natin na paglilingkod sa ating Panginoon. Marami tayong nasaksihan na dahil sa magandang pagtugon sa salita ng ating Panginoon, talagang nararanasan yung sobrang pagpapala mula sa ating Panginoon. Hindi lamang po sa mga bagay na material or financial, kundi yung kaayusan ng buhay na kung dati ay magulo, nagkaroon ng katahimikan, no? At saka talagang inayos ng ating Panginoon, at patuloy pa rin namang inaayos. Kaya lagi po ang encouragement sa atin na tanggapin natin ng buong puso ang salita ng ating Panginoon. Kasi ang hatid nga nito sa Colossians chapter 1, 5 and 6, mga kapatid,
Ayan ay pagpapala sa atin. Siyempre, tatanggi ba tayo sa pagpapala? Siyempre, hindi po. Di ba, mga kapatid? So, kung ano man po yung bagay na nakalaan sa atin, no, na ibibigay ng Panginoong Diyos, tatanggapin natin yan kasi yan ay para sa atin. Kumbaga, ano yan nakalaan na para sa atin. Titingnan na lang po talaga dyan yung kung paano natin na sundin ang salita ng ating Panginoon. So bilang tayo, ang tawag kasi sa atin, sa aming mga manggagawa ay spiritual farmer. Sa lahat ng mga nagpipreach, nagtiteach ng Word of God, sa lahat ng mga nag-aakay na mga tao patungo sa ating Panginoong Diyos ay kumbaga lalo tayong ma-encourage at lalo tayong maging masipag. Bagamat ang sabi nga po, minsan pwede kang ma-discourage o kaya ay ma-disappoint dahil sa tugon ng tao pagdating sa salita ng ating Panginoong Diyos. No? Minsan nga po pupunta ka ng malayo, pero madadatnan mo ay minsan nga, isa lang. Naalala ko yung pinuntahan ko dati dyan sa may Batangas. Pagdating ko po doon ay isang lolo. Sabi ko, Tay, wala po ba kayong kasama rito? Meron dyan, inutusan ko lang. Mga bata pala, 2. Sabi ko, magpi-prayer meeting tayo. Nilagay ko po yung song guide para makasabay ng kanta. May song guide pa ako. Sabi sa akin, ikaw na lang kumanta. Sige po, ako na lang. Sige po, kayo na lang po mag-opening prayer. Di, ikaw na rin. Napapailing na po ako Pero talagang part ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kumanta na kami. Ay, ako pala, kumanta lang ako. Tapos nag-opening prayer. Sabi ko, palagay ko magsishare na to. Tay, mag-share ka naman. Sige na, tuloy mo na yan. So, minsan, parang isipin mo, bakit bukas pa yung ganito? Di ba parang isipin mo, bakit may prayer meeting pa na ganito? Pero alam nyo, doon din ako hinipo ng Panginoon kasi nung panahon na yun, buhay pa rin naman yung father ko. Gusto ko nakakarinig ng salita ng Diyos yung father ko. Kaya sabi ko, nung nagpi-pray over na po ako doon sa tatay, ang sabi ko nga bigla akong napaiyak kasi ang naalala ko yung tatay ko. Sabi ko, kung itong si tatay na to, hindi ako magiging eager na i-share ang salita ng Diyos, paano na yung tatay ko? Kasi pwede rin naman talagang gumamit si Lord ng iba. No? Kaya simula po noon, iba na yung pananaw tsaka damdamin ko pagdating doon sa prayer meeting na pinupuntahan. Kaya konti man o marami, parehas na lang. Hindi yung parang, siyempre masaya pag marami, di ba mga kapatid? Pero kung isa lang o 2 hanggang 3, di ba minsan parang medyo, ba yung word na pwede mong gamitin? Mananamlay ka. Pero hindi na yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo po ay magpatuloy, konti man at marami, ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya ito pong ating pag-aaral tungkol sa parable of the sower, pagka
kinuha natin yung meaning ng sower, ang definition niyan ay a person who plants or puts seed in the ground, seeds in the ground. At yung seeds, alam naman natin, it represents the gospel. At siyempre, yung sower, pwede rin ang ating Panginoon at pwede rin tayo. Sabi nga po, it represents anyone who proclaims it. And the soil or ground upon which the seed is sown is the heart of the hearers. Kaya itong 4 types of soil or kinds of ground na kanina po ay nabanggit ni Sister Venus, bibigyan ko lang po ng diin at itutuloy natin. Unang-una, yung andyan po yung the hard path. Ito nga po yung sinasabing tabi ng daan, kumbaga sa Tagalog. And it represents the shut mind. A person who is hard and close-minded. Yan. Nakakita na ba kayo ng taong ganito? Naku, marami po niyan. A person who is hard and close-minded, not willing to consider different ideas or opinions. Parang laging sinasabing siya lang ang magaling at siya lang po ang laging tama. Hindi niya gustong tumanggap pa ng ibang opinion o pagpapayo ng iba sapagkat meron ng katigasan ng kanyang puso. So having or showing a close mind. So ang seed na sinasabi is unable to penetrate. Kaya andyan yung kaaway na ninakaw, kinuha, inalis yung seed palayo na para po sa kanya na dapat po ay natanggap niya. So yun po yung unang type of soil, yung the hard path. And the second one is the rocky ground or shallow, mga kapatid. Ito yung nasa may kabatuhan. So manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhi, ngunit napabilad sa matinding sikat ng araw. Kaya ito ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. So yun yung sinasabing shallow, mababaw. No? So kapag ang salita ng Diyos ay mababaw ang pundasyon sa tao, hindi masyadong nabigyan ng pagpapahalaga. Kaya nga, yun nga, naihasik na. Pero hindi masyadong nag-ugat, hindi tumubo, hindi lumalim sa puso ng tao, makikita natin kung ano ang resulta nito. And it represents a person who experienced a quick, dramatic conversion. Pero ang problema, he has a little root and it is unprepared to face the trials and persecution of life. So ano po ang maaaring kahinatnan ng tao o ng puso na tumanggap ng salita ng Diyos o nasika ng salita ng Diyos. Pagka ganun po, siguradong mawawalay din Mauhulog din at mawawala din sapagkat mababaw lang ang pagkakatanim at yung ugat ay hindi masyadong lumalim. Kaya yun ang magiging kalagayan ng mga puso ng mga tao na nahagda ng salita ng Diyos. Matutulad sila sa mga binhi na nahasik sa batuhan. At ang isa pa po na sinasabi rito ay the thorny ground o yung sa dawagan. Ang ginamit sa Tagalog, the ground which has full of thorns. So it stands for those whose lives are so busy that the things of God get crowded out. Ayan. Masyadong naging abala sa kamunduhan, sa maraming bagay nandito sa mundo. Minsan nalilimutan natin na lahat ng nandito ay panandalian lamang, lahat po ay mawawala. Palaging inuulit sa atin na
everything will pass away. But the Word of God stays forever. So mainam naman po na nakarinig ng salita ng Diyos, masasabing nasa Panginoon na, pero meron tinatawag na worldly mind. So ito yung a person who is religious and at the same time ay worldly minded. So ang problema ay yung worldliness. Diba? Kapag minahal ng tao ang sanlibutan o ang mundong ito, nagpapakita ng ano yan. Kumbaga, hindi pagmamahal sa Diyos. Diba sabi nga po, hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Yung isa ay mamahalin mo at yung isa ay kapupuotan mo. Kaya kung ang pagmamahal natin ay nandito pa rin sa mga bagay na nasa mundo o nasa sanlibutan, pwedeng tayo ay yung sinabi diyan na sinakal, 'di ba? Nasakal. At sa ganun ay hindi po nakapamunga, no? So yun po nire-represent yung ikatatlong soil or types of soil or ground ng mga tao na naging abala sa mga bagay nandito sa sanlibutan, kaya hindi nakapamunga. No? At yung panghuli, makikita po natin dito yung the good ground or good soil. Ito po yung matabang lupa o mabuting lupa na sinasabi, no? Yung aking uncle sa dito sa may Camellia, meron siyang puno ng avocado. Nakakatuwang tingnan. Sabi ko na mataba ang lupa talaga rito. Napakagandang kasi yung puno, yung isang piraso, 1 kilo ang ganun kalaki. Meron ngang bumili sa kanya, kinikwento niya. Kasi, kumbaga, naging source din ng kanyang Oo. Pero nakakatuwa kasi doon tumubo sa nila, sa bakuran. Kaya tuwing mamumunga yon, ang lalaki ng bunga. Sabi nga nung bumili na natuwa sila, giant avocado. Nung bumili sila, magkano ba kilo? 200. Ang mahal naman. Ganun talaga Ang nipis ng balat, pero yung laman niya, tsaka yung buto maliit. Tapos ang dami niyang laman. Kaya nga, maski 1 peraso lang, may 1 kilo. So yung bumili, 3 piraso lang, 3 kilo. Sabi nung bumili, 3 piraso lang, 600. Hindi ko kaya yan. O sige, 500 na lang. Bumili. Bumili. Pero ang nakakatuwa doon, mga kapatid, yung matabang lupa kasi, di ba? Talagang yan, mamumunga ng sagana. Pero pagka yung mabato, parang kamukha dito sa atin. Naalala ko lang yung minsan nagtanim tayo dyan. Naglagay kami doon sa may bandang likuran. Pero siyempre dahil sa kulang sa araw. Kasi dyan nasisikatan. Doon sa kabila hindi masyado So kahit anong itanim mo doon, walang walang bunga. At saka yung lupa kasi kahit nilagyan na ng soil ay mabato. Kaya hindi rin talaga namunga. Pero itong pinag-uusapan natin dito mga kapatid, yung good soil. Matabang lupa yan mga kapatid. The ground that was deep, clean, and well-prepared. Ito yung mga taong nakinig at naunawa ang salita ng ating Panginoon. Those who hear and understand the word. So ang resulta nito, they bear fruit, which is ine-expect sa ating lahat na mga Kristiyano.
So ang good soil stands for the good heart. Ito yung good hearers. Masasabi natin na pagka napakinggan niya ang salita ng Panginoong Diyos, talagang merong magandang resulta. At meron siyang tatlong bagay na ginagawa ang isang good hearers o yung may matabang puso, matabang lupa kung tawagin natin. Unang-una, he listens attentively. Diba? Pagka sinabing attentively, andun yung giving attention or paying attention doon sa kanyang pakikinig. Sapagkat alam nating lahat na ang pakikinig ay nagdudulot sa atin ng yan, kaalaman, diba? Karunungan. Every time na tayo ay makikinig sa mga maski nga hindi sa pangangaral, di ba? Pag merong mga pagtitipon, seminars na tayo po ay nadaluhan, pag nakinig tayo at nag-focus, listening attentively, marami tayong matututunan. At hindi lang yun. Sabi nga faith comes by hearing the Word of God. So, kapag patuloy tayong nakinig, mas titibay pa ang ating pananampalataya. Kaya, una, ang isang good hearer or mayroong good soil, he listens attentively, and then secondly, he keeps what he hears in his mind and heart. No? Iniingatan niya na sa kanyang napakinggan, nilalagay sa kanyang isipan at sa kanyang puso. No? Kaya walang sayang. Sabi nga yung tayo ay nabigyan ng pagkakataon na pumasok doon sa pag-aaral sa LTI. Sabi nung isang nagturo sa atin doon, sige lang, pakinggan nyo lang ng pakinggan kasi pagdating ng araw, pag kinailangan yan, ipapaalala sa inyo ng Holy Spirit. Diba? Pag kailangan ninyo yung salita ng Diyos o yung aral na napakinggan mo, ipapaalala sa iyan. So kaya patuloy tayong makinig sa salita ng ating Panginoon, ilagay sa ating puso at sa ating isipan, at siyempre higit sa lahat yung pagsasagawa nito. At sa salitang pagsasagawa, hindi natin aalisin ang grasya ng Diyos kasi hindi natin kaya kung tayo lang mga kapatid. Kailangan natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos. At panghuli mga kapatid, ang isang good hearer, he acts upon it. He translates what he has heard into action. Ayan. So merong pagsasagawa. Parang naalala ko si Nehemiah. A man of action, si Nehemiah. Kasi hindi lang siya yung kumbaga nakita niya yung problema sa panahon niya, ginawa niya agad ng paraan. Nagkaroon agad ng action. Siya po ay naging influencer doon sa panahon niya at marami siyang hinikayat para bumalik sa Jerusalem from Babylon. Kasi marami na rin po ang undecided, no, sa pag-aaral natin. Maraming undecided na bumalik sa Jerusalem sapagkat parang ghost town na rin yung panahon na yon at kumbaga desolate, parang wala ka ng pag-asa sa ganung kalagayan kung ikaw ay babalik. Pero dahil si Nehemiah, naalala ko po ay isang action man. Katulad nung sinasabi sa atin dito na kung nakita yung problema, ginawan agad ng solusyon. At ito ay mainam po na paalala po sa ating lahat tungkol dito sa pag-aaral natin ng
parable of the soil or parable of the sower. So purihin po ang ating Panginoon. Sister Venus, baka meron kang gustong ano. Thank you, Lord. Yun nga po mga kapatid, sabi po, today if you hear God's voice, harden not your heart. Wag na po tayong magmatigas, wag na po nating baliwalain, kundi patuloy at patuloy na makinig at maisapamuhay sa awa at grasya ni Lord. Amen. Glory to God. So ngayon po tayo po ay manalangin mga kapatid. Thank you Lord. Hallelujah. Dakila naming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa malayang oras na pinagkaloob mo po sa amin upang kami po ay muli mag-aaral ng inyong mga salita at tanging kayo lamang po ang nagbibigay sa amin ng karunungan at pangunawa upang maipahayag ang inyong kalooban. Kayo po nangungusap sa bawat isa, kayo po ang umihipo sa bawat puso at kiniklaim po namin ang inyong salita na binigyan mo na po kami ng bagong puso, na pusong mas sunurin, hindi na po masuwayin. Salamat po Lord, lahat ng luwalhati, papuri ay tanging sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you Lord, magandang umaga po sa inyong lahat. 2 Timothy 2:2